Na ako'y challenge no para sa inyo mga Romano Katoliko. Kay sige magibug angkon nga kamo ang tinungkod ni Kristo. Bisag wala insakto nga ebidensya, angkon naman ninyo kung may mabasa. Pero kung inyo ni matubag ang akong challenge diha ninyo, mo ni final nga kamo gyud ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Mao ni akong challenge ninyo. Asa mabasa diha sa Biblia nga miingon si Apostol Pablo nga nagbantay sa Domingo nga mga Romano Katoliko maoy gipiyalan sa mensahe sa Dios. Asa mabasa diha sa Biblia? Kay klaro pagkasulti ang gipiyalan sa mensahe sa Dios mao gyud kana siya ang tinuod nga gitukod ni Kristo mga kaisunan. Ang nagbantay sa Domingo ba o ang nagbantay sa adlaw ipapahulay sa Sabado? Kung ang nagbantay sa adlaw Domingo maoy gipiyalan sa mensahe sa Dios, itudo ninyo asa nga teksto diha sa Biblia. Ang mga Katoliko ani angkon tungod kay na may ebidensya ang pag-angkon namo nga ang simbang Katolika gitukod ni Kristo nga iglesia tungod kay dili man na malilo nga mga kamatuoran nga nalatid sa gitawag og kasaysayan. And remember sa balaang kasulatan pod ang atong Ginoong si Kristo dili lang kay siya religious figure kung dili usab pod siya ka historical figure. And syempre sa historical figure man siya, nasulat gyud ang iyahang kinabuhi, ang iyahang gibuhat sa secular nga mga libro, particularly kining mga libro sa gitawag og kasaysayan. So mao na nga mosugot ka og sa dili o mosugot og sa dili ang simbahang Katoliko gitukod sa tuong Ginoong si Kristo bisag pag di mo dawat. Ika-third point, ingon pa niya na as a challenge nga ingon pa niya nga mahimo datong tinuod tungod akong matubag nato ang iyahang pangutana kung naa ba daw sa Biblia nga ang nagbantay sa adlawng Domingo mao kana ang mga pinili sa Dios. Ang atong tubag, yes, naatay gitawag og mabasa. Kaya sa Old Testament kung nato ang tan-awon ang mga pinili sa Dios katong Israel, ang ilang religion Judaism, dili Seventh-day Adventista, ang ilang religion na Judaism, ang ilang adlawng igsisimba mao man ang adlawng ikapito or natunong sa ato ang kalendaryo nga Sabado. Karon, pag-abot sa Bagong Testamento, nabatay mabasa sa Biblia nga sila San Pablo pinili sa Dios. Yes, Efeso kapitulo 1 bersikulo 5 hangtod sa gitawag og 11. Unya Acts of the Apostles chapter 20 verse 28 sila ang gihugasan sa dugo sa ato ang Ginoong Kristo. Unya na pud sila adlaw sa pagsimba. Ang ilang adlaw sa pagsimba buhat kapitulo 20 bersikulo 7 unang adlaw sa semana or kining Domingo sa ato ang kalendaryo. Mananiingon si San Juan, Revelation chapter 1 verse 10, sa adlaw sa Ginoo napuno sa Espiritu Santo iyang gisimba ang Dios. So mao na nga ang katawhan sa Dios sa Bagong Testamento pinaagis tong Ginoong Kristo ang ilang adlaw igsisimba Domingo dili Sabado. Ngano man kay kanang Sabado para man na sa mga Hudyo nya wala biya na wala sa mga Katolikong Kristiyano ng Sabado gani na magatay miya Sabado. Diba? Pero ang point din ha, mga sir ug mga ma'am, katong official day of worship sa mga Kristiyano, dili sa mga Hudyo ha, adlawng Domingo, dili adlawng Sabado or adlawng ipapahulay para sa gitawag og mga Hudyo. So kamo, ikaw sa Seventh-day Adventist, dili man ka piniyalan sa Dios kay kanang inyong pundok, kanang sekta nga imong gipasakupan, Amerikano may gatukod ana. Dili man agikan kang Ginoong Kristo man bisa pagkapila mo moangkon, ang kami tinuod nagpabili ng inyong pundok bot-bot. Nga ma'am, sa hinungdan nga, kanang inyong pundok, product na made by the Americans. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.
Sa diya nga si Jesus natunong gyud nabanhaw sa adlaw Domingo. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gisakyan sa yawa. Mao may tinuod. Imbes nga ang pagkabanhaw nagdalag paglaom, nagdala sa atong kaluwasan ug katugsanan, nagdala hinuon sa mga tao sa kalaglagan, sa limbong sa yawa. Nga maoy hinungdan ngano nga walaon ang balaod sa ikaupat ka sugo tungod sa pagkabanhaw. So ang punto nato mao, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gigamit sa yawa nga aron ang mga tao malipat sa matuod nga pagsimba. Ang gigamit sa yawa kanang mga tao nga buot mo supak, mo sungag sa gisulti sa balaang kasulatan o gitudlo sa mga apostol based sa tradisyon nga nadawat sa Kristohanong iglesia. Remember nga si San Pablo nagsulti, Colossians chapter 2 verse 16, nga ayaw itugot nga may magsaway kaninyo unsa inyong kadon o unsa inyong imnon or bisan pa sa adlawng igpapahulay. So buti pasabot sa panahon sa mga apostol, ang adlawng igpapahulay or ikanang 7th day dili na kana ang adlaw nga igsisimba sa mga Kristiyano. Nga naman kay, based kung ato ang tanawon ang tibuok konteksto sa Bagong Testamento, unang adlaw sa simana sila magkatigom o magsimba sa Diyos. Mabitaw ni ingon ang Revelation chapter 1 verse 10 nga sa adlaw sa Ginoo, kining maong adlawng Domingo, maoning adlaw sa Ginoo nga diin nagsimba sila sa Diyos. Dili adlawng igpapahulay. Nga naman kay ang adlaw igpapahulay para man na sa relihiyong Judaismo, dili man na para sa relihiyong Kristyanismo. And at the same time, ang Seventh-day Adventist, dili man na Judaism. Usa man ka nakapundok ang gitukod og mga Amerikano. So, dili pwede nga ipugos ninyo inyong kagalingon nga i-connect sa nagtuman sa sugo sa balaang kasulatan kay ang ilang religion, Judaism man to. Pero in terms of Christian religion, tataw og tinawang balaang kasulatan nagsulti nga kining unang adlaw simana mao ni ang adlaw nilang igtitigom, adlaw nilang igsisimba og ni anang panahon na ilang himuon ang pagpikas-pikas tinapay nga mao nang misa sa karon nga panahon. So karon, mayroon sila nga gigamit daw kuno sa gitawag og yawa. Ingon pa ni San Pablo, Galatians chapter 1 verse 8, bisan gani kami usa ka anghel magwali o magtudlo kaninyong ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. So kini nga atong higala nga pasto itong luhonon ni. Nga naman kinisupak siya sa mga gitudlo sa gitawag og mga apostol. Number 2, ingon pa niya tungod daw sa adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, gigamit daw kuno na sa yawa tungod kay nawala na daw kuno ang adlaw ipapahulay. Wrong. Nga naman kay nagpabilin pa man gihapon ang adlaw ipapahulay para sa mga Hudyo. Ang adlaw ipapahulay way labot ng mga Kristiyano nga naman kay sa adlaw nga diin ang Ginoong Jesucristo mipahulay sa lubnganan pagka Domingo diha siya gisimba. Di ba? Ato kung atong basahon ng St. Matthew chapter 28 verse 1, 9 and 16. So importante na sila ang unang adlaw sa pagsimba kang Kristo na kung diin na ay na, kung sa memorable kung baga sa kinabuhi sa mga Kristiyano nga mao kana ang proklamasyon sa kadaugan ni Kristo, batok ni ining maong sala, batok ni ining maong kamatayon nga diin gipalingkawas niya ang tao sa kaulipnan sa sala, dili sa kaulipnan sa Ehipto. So ang gigamit din sa yawa kamo, nganong gigamit man sa yawa ng Seventh-day Adventist number 1. Tungod kay ang Seventh-day Adventist gitukod og kano way connection sa gitawag og mga Hudyo. Number 2, walay katungod ang mga Seventh-day Adventist mo implement sa law of the Sabbath tungod sa hinungdan nga dili sila ang gitagaan o katungod nga diin mo implementar ni anang maong sugua. So buti pasabot usurper, tigpakaron ingnon mga mangingilad sa pagtuo. Mubaga. And lastly, kanang giingon sa balaang kasulatan, syempre before Christ pa na kanang adlaw ipapahulay nga naa din na. Pero kining huna-huna nining atong mga higala nga made in America, gi-implementar nila kanong sugua in an American way. So muna kanang ilahang pastoy nga magsaulog sila sa ilahang kining adlaw ipapahulay, pastoy ang mangulo dili pari, unlike sa Biblia pari. Sa Biblia nangulo nagsutana sa ilahan nag-Amerikana. So buti pasabot piki. Manang dita pa ilad ining mga tawahan na kay blacktaron nila nasulat. Kung saan nakasulat sa balang kasulatan, ilang baliktaron para tuuhan lang sila o dito mo muadto sa ila. Kasi suma pa ng San Pedro, 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4, manapi ning mga tawanan. Disgrasya inyo 10% kung magpamimbro mo ni ining maong pundo ka.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.